Binigyang parangal ang Filipina Trailblazers sa iba't ibang industriya bilang bahagi ng selebrasyon ng Women's Month. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Makati. So Hannah, una, Happy Women's Month sa ating lahat. At sino-sino ang mga kinilala naman dyan? Corina, good evening at Happy Women's Month sa'yo. At kakatapos lang ng Babae Awards dito sa Unstoppable Filipinas Summit. At isa sa mga binigyang parangal ngayon lang ang veteranong journalist na si Mel Tiangco dahil sa naging community impact nito. At bago pa man ang awards, nagbahagi na ng aral ang ilang high-profile female figures sa kanilang mga pinagdaanan sa male-dominated industries. You just have to follow my husband Perry, who's the card-bearing president of UHAW, the Union of Husbands Afraid of Wives. The chairman also? And also chairman. Hamon daw sa successful na kababaihan ang pagkakaroon ng supportive na asawa. Ayon yan mismo kay Robinsons Retail President Robina Gokongwei-Pe. Kaya dito sa Unstoppable Filipinas Summit, pabiro niyang sinabing kailangan ng babae ang asawang handang sumuporta sa kanya. And now, I officially open the Unstoppable Filipinas Summit 2025 by Women Biz PH. To God be the glory. Napuno ng kasiyahan ang event na layuning kilalanin ng ambag ng mga kababaihan sa iba't ibang industriya. Sabi ng Women Business Council Philippines, 56% sa micro, small at medium enterprises sa Pinas ay pinatatakbo ng kababaihan. At 90% sa kanila, nire-reinvest umano ang kita sa pamilya at komunidad. It funds education, improves healthcare, and builds a stronger society. That is why, when we invest in women, we invest in the future. Mula environmental sustainability hanggang sa climate action at business transformation, malaki ang ambag ng female leaders. Pero hindi madali ang maging babae sa male-dominated fields. Sabi ni Pilipinas Shell President and CEO Lorelie Kiambao-Shal, nasa 20% lang sa oil and energy sector ang kababaihan. Kaya't payo niya sa aspiring female leaders, kailangang tataga ng loob para ma-overcome ang mga pagsubok bilang babae. It is about taking that first step. You lose 100% of the opportunity by not even trying. Mahalaga rin daw para sa mga kumpanyang maging inclusive, hindi lang sa mga babae, kundi sa diverse communities. Kaya't ibinida nito ang parental leave sa Shell na pwedeng magamit ng non-birthing parents o mga nag-a-adopt o magkakaanak gamit ang surrogacy. Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance. Equity is rotating the playlist. And if I have to add belongingness, it's being allowed to dance however you want. Sabi naman ni Rich Prime Global Incorporated President Myrna Pao, mas metikuloso ang mga babae kumpara sa mga lalaki pagdating sa trabaho. Always tell them, if you are not, even to my managers, if you are not a detailed person, please leave the company because we cannot allow that. The competition is becoming harder. The businesses are becoming global. Ganito rin ang pagtingin ng ilang successful men leaders na kinikilala ang ambag ng mga kababaihan. My life, my being, have actually been shaped by very strong women. First my mother, then now my wife. And after that, I have 4 children, three girls, 3 women, and the youngest is a boy. And my wife is a very firm yet gentle woman who has had to traverse many challenges. We have a lot of senior women in our leadership. We have a lot of women in our boards. And so for us, by our values and our upbringing and the way we teach it to our employees, staff, and ecosystem, equality is really important.
Corina, bukod sa panel sharing, bukod kay Mel Tiangco, ginawaran din ng Trailblazer Award si Convergys Philippines Chairman Marife Zamora, habang Lifetime Achievement Award naman ang iginawad sa kauna-unahang babaeng career diplomat na naging foreign minister sa Southeast Asia na si Ambassador Delia Domingo Albert, at ginawaran ng Posthumous Visionary Leader Award ang yumaong Filipina celebrated chef na si Margarita Flores. Tinanggap ito ng kanyang mga kapatid. Corina. So, bukod sa mga lalaking sumusuporta sa successful women dyan, meron din bang bahagi ng LGBT na dumalo? Yes, Corina, katunayan, bahagi rin ng panel kanina ang renowned socialite na si Tessa Prieto na nagkwento tungkol sa kanyang individuality. Ang Filipino icon naman na si Ice Sigera, kinwento ang kanyang journey bilang singer at ang lagay ng kanyang masayang pamilya ngayon. At ang car porn racing CEO at trans woman na si Angie Mid-King, binahagi ang kanyang passion naman sa kanyang mga business kasama ang farming. Balik sa'yo, Corina. Maraming salamat, Hannah T. Nagulat ng live mula sa Makati.